warrants. Depende sa nature of the crime or the... So nasa policy ba ninyo na iuwi rin natin si former President Duterte? Well, it's Hindi, sa general rule, inuuwi natin lahat ng Pilipino, di ba? Talagang kung ano-anong ginagawa natin, nakikisuyo, naninikluhod, nag-aambag-ambag para makapag-ipon ng pera, lahat na ginawa natin para maiuwi. Ito, tinangay sa labas. Iuwi ba natin? Well, for sure, definitely we will provide whatever assistance we can kung i-request the President. And of course, here is slightly different kasi this is ICC. It's an international organization. But certainly ang pagkalam lahat ng... ko, yung Davao City Council nagpasa ng resolusyon na iuwi. Well, A-actionan ba yan ng DFA, ng DMW? Alam ko, na-actionan ninyo lahat eh. pero the ICC ito eh. Yeah. Well, This is, well, madam, pag nag-uuwi tayo ng Filipinos, kailangan may court, may court na release ng Wala court. namang court yung sa Qatar na 17, di ba? Yes, Pinakiusapan, pati yung kay Mary Jane Veloso na pakiusapan, wala namang court order. Senator, this is slightly At different. saka marami na nangyari ng nakaraan. Nakikipag-usap tayo, nagbabayad tayo, talaga naman na nakikisama tayo maigi para lang maiuwi. Well, number one, ang embassy natin nakatutok talaga dun sa whatever help we can give. Pero ang problema nito, ang kaano natin dito is the ICC, which is a court. So it's a little bit different from dealing with a government normally. So I think we are entering into a new area. Mahirap magano eh. Who will we appeal to? Sa ICC, we can only appeal to the judges. Another problem we also have is hindi na tayo member ng ICC. So technically, we do not deal with the ICC directly. And they will not recognize our government also. Ang hirap nga dyan, sir, is that you are not dealing with the ICC directly, but you are dealing with the Interpol with the same subject, yung warrant pa rin na galing sa ICC. So, Bakit hindi gano'n? ba pwedeng- Yung hindi- warrant kikilalanin, Hindi ba pero pwede- yung pagligtas hindi. Hindi ba pwedeng pabagsabihan ang Interpol na sorry, hindi na namin na-recognize yung jurisdiction ng ICC. So hindi namin yan pwede ma-effect yung warrant ng ICC dito sa aming jurisdiction. We have to stand as a nation. Yung ibang bansa, gano'n ang ginagawa eh. Ibang bansa, gano'n ang ginagawa. Hindi kami membro dyan. Isnab namin yung warrant ng ICC. Pero ginagamit natin na very lame excuse yung ating commitment sa Interpol. Na napakadali lang naman i-explain sa Interpol yan na hindi namin kayang gawin yan. Kasi hindi namin na-recognize yung ICC dito sa aming bansa. Tayo pa nga mismo naghatid doon sa ICC. Kabaligtaran nga eh. In other kag tayo, if we are the requesting party, tayo ang sumusundo ng suspect doon sa ibang bansa na pinaaresto natin. Pero in this case, ICC or Interpol, as you said, sila ang requesting party. Ngayon, dapat sila nagsundo kay President Duterte dito. Ngayon, tayo pa ang naghatid doon. Masyado man tayong eager na ihatid siya doon. For what reason? Anong reason? Bakit ganun? Tayo pa naghatid. Hindi ba tayo makahintay na pupunta dito ang Interpol? Kukunin siya dito o yung ICC? Tayo pa naghatid doon. Masyadong hindi ko ma-gets yung kung tayo Pilipino, bakit natin ipagkanulo yung ating kapwa, isa pang presidente, dating presidente, ipagkanulo natin sa mga dayuhan.
ay yan ang bagay na hindi ko talaga matanggap-tanggap. Ako magpapakamatay ako kahit na kriminal yan, na basta Pilipino, kung agawin dito sa ating bansa, kababayan ko yan, kailangan protektahan ko yan. Mapagpakamatay ako. Pero tayo, instead na protektahan yung ating kababayan, hinatid pa natin doon silver platter. Napakasakit po isipin na, Madam Chair, para tayong hindi mga Pilipino nito. Ang hirap. Yung mga tao tuloy, kung kasi alam nyo, impact nito, no, kung baliwala lang itong issue na ito, you can just imagine thousands of Filipinos all over the world ay nagpapalabas ng kanilang saloobin, sama ng loob, bakit hinuli si Pangulong Duterte. Okay lang kung hulihin. Dito natin dalhin sa ating bansa, dito natin itry. Pero dinala pa doon, hinatid natin doon. Anyway, there are underlying reasons why this happened. But ako talaga, gusto ko talaga magpaka-Pilipino. Tell me kung sino diyang Pilipino na gustong kunin ng banyaga at ako mismo magpakabatay para dipisahan ko yung Pilipino niya na hindi galawin ng banyaga. Sana ganun ang pag-iisip ng bawat Pilipino. We have to protect our own. We have to protect our race. Hindi yung ating ipagkanulo doon sa mga banyaga. Thank you, Madam.